Mabuting anak o matalinong anak? Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para malaman mo kung bakit mas priority ang asal ng anak natin. New day guys, no? New parenting content na naman po tayo. Sisimulan natin ang topic natin ngayon guys na isa ulit na shocking question. Ano yan? Mabuting anak o matalinong anak? Ang mga salita guys na please, thank you, excuse me, I'm sorry, yan yung mga salitang paggalang guys. Yan yung mga pundasyon ng pagrespeto na itinatanim natin sa mga bata habang maliit pa sila. Tandaan po natin guys, no? Ang pagsasalita ng mga yan ay sinasabi hindi para magpa-impress sa ibang tao, kundi ito po ay tungkol sa totoong pagrerespeto sa ibang tao, totoong kabaitan sa ibang tao, at syempre guys, yung pagiging aware na ang mga kilos at salita nila definitely makaka-apekto sa ibang tao. Minsan guys, no, naiirita o nagagalit ako kapag nag-i-interrupt yung anak ko habang nagsasalita ako. Noon pinapagalitan ko siya guys, no, pero na-realize ko, kakataon pala yun guys para turuan ko ang anak ko na magantay ng mahinahon. Na kahit sa ngayon, pinapaalala ko sa anak ko na magpasalamat pag nakatanggap sila ng kahit na anong bagay, maliit o malaki mula sa ibang mga tao. Na mag-sorry pag nakakasakit siya ng kalaro niya. Na dapat sincero at buong puso ang pagsisisi na may kita rin sa kilos ng anak ko. Dahil sa totoo guys, no, darating ang araw na lalabas ang anak natin sa mundo na wala tayo sa tabi nila. At ang tanging sukatan ng pagkatao nila ay kung paano nila tratuhin ng ibang tao. Na makikitaan sila na may empathy, may respeto sa iba, may buong puso na kabaitan at may sincerity. Na mas importante yan sa mataas na grades o achievement man na posibleng magkaroon sila. Maaga natin ituro ang magandang asal sa anak natin. Na kung gaano natin sila tinuturuan maging magaling sa school, dapat mas higit pa ang pagtuturo natin ng magandang asal sa kanila. Dahil ang ultimate achievement natin bilang mga magulang ay maging mabuting tao ang anak natin ngayon at sa paglaki nila. Kaya ang lesson learned natin today guys, no, gagamit po ulit tayo ng acronym at tatawagin po natin itong ASAL or ASAL. A or aralin. Aralin natin ang paggalang guys. Ang mga salitang please, thank you at sorry, hindi po yan para sa ibang tao guys. Kundi reflection yan ng respeto ng anak natin sa sarili nila. Second letter natin guys, no, S or simulan. Simulan natin sa atin. Tayo ang unang teacher ng magandang asal ng anak natin. Huwag tayo mag-demand ng good manners kung tayo mismo guys hindi pinapakita sa bahay. Third letter natin guys, no, A or apektado. Apektado ang lahat. Turuan natin sila na ang kilos nila ay nakakaapekto sa nararamdaman ng iba. Yan ang ugat ng empathy. Fourth letter natin guys, no, L or layunin. Tandaan natin guys na ang layunin natin o ang purpose natin ay ang maging mabuting tao ang anak natin. Kailangan natin hubugin ng maging mabuting tao at responsable ang anak natin. Ang sagot sa tanong ko na mabuting anak o matalinong anak ay dapat maging mabuting anak muna. Dahil ang pinapakita ng anak natin sa private at public na magdidikta patungkol sa magulang niya. Ang pagkakaroon ng magandang asal ang magdadala sa kanya sa tagumpay at sa kapayapaan habang buhay. Ikaw mami at daddy, anong simpleng action ang ginagawa mo ngayon para ipakita ang respeto sa loob ng bahay na later on gagawin ng anak mo sa labas ng bahay? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.